Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat palagi, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na talagang sinasalanta ngayon mga tol ng masamang panahon. Mag-ingat po kayo palagi. Alright, so magbibigay muli tayo ng reaction video mga tol. No, ang lumalalang hidwaan o sigalot mga tol sa pagitan ng China at Japan. No, agawan sa Senkaku Island mga tol, no, dahil bukod mga kapatid sa China at Pilipinas dito sa West Philippine Sea, meron ding alitan, no, ang China at Japan, no, tungkol yan mga kapatid sa mga isla dito sa tinatawag na East China Sea, no. Kung may South China Sea, may East China Sea na ang tawag doon ay ang Senkaku Islands ng Japan o Diaoyu naman mga kapatid sa China. Yan ay matagal na mga kapatid na pinagtatalunan ng dalawang bansa at ito ba ay posibleng mauwi sa mas malaki pang sigalot, no? Yan ang ating panonoorin. Bibigyan natin to ng reaction video mula rito sa Net25 mga kapatid. Samahan ninyo ko at bigyan natin to ng reaction video. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Bukod sa West Philippine Sea at mga isla nito, may isa pang sigalot sa pagitan naman ng China at Japan ukol sa mga maliliit na isla sa East China Sea. Ang Senkaku Islands po sa Japan o Diaoyu sa China ay isang arkipelago na parehong inaangkin ng dalawang bansa kahit na ito ay uninhabitable. Oh, uninhabitable. So hindi siya pwedeng pamuhayan o hindi siya pwedeng tirhan. Siguro mga tol, kaya tinatawag siyang uninhabitable, siguro kapag nagkakaroon ng high tide, lumulubog to. So hindi ka na talaga pwedeng manirahan sa isang hindi stable na isla. Diba? No, tuloy natin. Subalit, hindi ito bago alitan ng dalawang bansa. Matagal ng isyu ang pagmamay-ari ng mga isla at paulit-ulit itong nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng Beijing at ng Tokyo. Yeah. Pareho pa namang malakas to mga tol. Alam naman natin ang lakas ng Japan din. Sa mga nagdaang taon, ang patuloy na presensya ng mga barko mula sa Japan at China sa mga kalapit na karagatan ay lalong nagpalala ng mga pangamba sa posibleng malawakang sagupaan ng dalawang bansa. Naku po. Ngunit, ano ba talaga ang pinag-uugatan ng alitang ito? Tandaan natin mga tol, ito ay uninhabitable. So hindi siya pwedeng tirhan. Diba? So hindi siya pwedeng pamuhayan o magtayo ng community dyan. Pero bakit matindi ang agawan dyan? Ano ba ang meron sa islang yan na hindi mabitaw-bitawan nitong dalawang bansa mga tol? At sino ba talaga ang mas may karapatan sa kanilang dalawa? No, tuloy natin. Simula pa po noong taong 1895, napakatagal na pala. Pinamamahalaan na ng Japan ang Senkaku Islands. Natandaan natin mga tol kasi binabanggit dito yung mga taon. 1894, First Sino-Japanese War. 1895, pinamamahalaan na yan ng Japan. Diba? Japan na mismo ang namamahala dyan. Tapos sakupin ito kasunod ng pagkatalo ng China sa unang Sino-Japanese War noong taong 1894. Gayunpaman, hindi na isama ang mga isla sa San Francisco Treaty noong matapos ang World War II kung saan ibinalik naman sa China ang karamihan sa mga teritoryong sakop ng Japan. Sa ilalim po ng isang kasunduan, napunta sa pamamahala ng Estados Unidos ang mga isla kasama na ang Senkaku hanggang sa maibalik ito sa Japan noong taong 1971. So talagang hindi napunta sa China, no? Natalo sila noong 1894 ng Japan, no? Tapos napamahalaan na yan ng Japan hanggang sa naging pagmamay-ari na yan ng Estados Unidos. Sila na namamahala diyan kasi natalo nila ang Japan. At nung naging okay na, ibinalik din naman nila to sa Japan, mga tol. So Japan talaga ang namamahala nito, mga tol, since 1895 at saka 1971, di ba? Matagal na itong hindi tinuturing ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Oh, ayan malinaw mga tol. Matagal na yang hindi itinuturing ng China na bahagi ng kanilang teritoryo. Bakit bigla-bigla na lamang mga tol nagmamatigas sila at gusto nilang kunin yan, no? At nagpapadala sila dyan ng mga barko nila. Mukha atang may natuklasan sila mga tol. Tuloy natin. Kaya bakit muling nag-iinit ang tensyon tungkol dito? Ang Senkaku Islands ay binubuo ng 5 maliliit na isla.
at 3 mababatong bahagi na sumasaklaw lamang ng 7 square kilometers. Ito ay matatagpuan mga 170 kilometro sa timog kanluran ng Okinawa Island ng Japan at halos ganun kalayo rin mula sa hilagang silangan ng Taiwan. Sa gitna ng Taiwan at Okinawa, Japan, no? Same distance. Kahit na hindi sapat ang laki ng mga ito upang tirhan, isang ulat kamakailan ang nagpabago ng lahat. Ayan na. Isang ulat na nagsasaad ng posibilidad ng pagkakaroon pala ng mga oil reserve sa lugar ang nag-udyok sa China na muling igiit ang kanilang territorial claims sa mga isla. Ayun! Napaulat mga tol na may posibilidad na itong Senkaku Island ay nagtataglay ng oil reserve. Diba? Kaya yun ang nag-uudyok mga tol sa China para igiit nila na sila nagmamay-ari niyan. Kahit na isang siglo na ata mga tol ang dumating o dumaan mula 1895 mga tol, hindi naman nila itinuturing na part yan ng bansa nila. Ngayon nagkukumahog sila at naikipagtagisan mga tol ng puwersa para igiit na pagmamay-ari nila yan. Di ba ganyan din ang ginagawa nila sa ibang mga lugar? Kapag may nadidiscover sila na mayaman to sa langis, mayaman to sa mga bagay na kinakailangan nila, di ba? Magpapadala sila dyan ng puwersa nila at pipilitin nilang sabihin kanila yan. Di ba? Kahit guhitan pa ng mapa nila yan para lang masabing kanila yan mga tol. Ganun sila. Problema. Japan tong kaharap nila. Hindi Pilipinas yan. Kung Pilipinas yan, talagang matagal na nilang nasakop yan. Hindi. Japan yan mga tol Ang Japan mga tol, alam naman natin kung gaano ka-advance yan. First world country din yan. Ngunit, hindi kinikilala ng Japan ang mga claims ng China at hindi rin ito tinatanggap na may sigalot sa soberenya ng mga isla. Ang oil ay mahalaga sa isang industrialized na bansa at ang Japan at China ay kabilang sa mga pinakamalalaking importers ng fossil fuel sa buong mundo. Bukod pa po rito, mayaman din sa yamang dagat ang mga pinag-aagawang karagatan at maaari itong gawing mahalagang ruta ng mga barko para sa energy imports. Naku po, ayan na. Ayan na. Bukod sa mga praktikal na benepisyo, ginagamit na rin ng Beijing at Tokyo ang alitan na ito upang palalimin ang tensyon dulot ng kanilang historical rivalry. Piruin mo mga tol, no? Sa hinaba-haba ng panahon, natalo na sila dati. 1894 natalo sila at mula 1895, yan ay pinamamahalaan na ng Japan. At sa tinagal-tagal ng panahon, isang siglo na yung dumaan mga tol, diba? O isang centennial na yung dumaan mga tol, hindi naman nila kine-claim yan. Etong nalaman lang nila mga tol na yan ay may posibilidad na mayaman sa langis, eto na. Since malakas na rin naman sila, since may puwersa na rin naman sila mga tol, kaya na nilang makipagtapatan ngayon sa Japan, di ba? Sa Japan, naniniwala ang ilang konserbatibong politikong pasapat na ang kanilang pagbabayad para sa kanilang pananakop noong World War II. Subalit para sa China, patuloy na nagiging matindi ang retorika laban sa Japan. Gamit po ang alitang ito, sinimulan na ring gamitin ng Beijing upang palakasin ang kanilang mga pangkalatang territorial claims sa nasabing teritoryo. Gayunpaman, tila humupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa nang magkasundo sina Japanese Prime Minister Shinzo Abe at Chinese President Xi Jinping noong taong 2017 na palakasin muli ang kanilang bilateral ties. Kaso wala na si Abe ngayon Noong 2018, bumisita rin si Chinese Premier Li Keqiang sa Japan at nagkasundong magtatag ng isang military hotline upang maiwasan ang anumang maritime conflicts sa hinaharap. Subalit, muling nag-init ang tensyon nang paalisin bigla ng China Coast Guard ang isang Japanese fishing vessel sa lugar ng Senkaku Islands nitong nakaraang linggo lamang. Naku po. Naalala ninyo mga tol, naging maayos din ang relasyon ng China at Pilipinas nang maupo bilang presidente si former President Duterte, di ba? Naging maayos mga kapatid ang relasyon natin. Wala tayong mga nababalita ang ganyan.
Pero eto na, nung nagpalit ng administrasyon mga tol, eto, nakikita naman natin mga kapatid kung paano tayo pinapalayas, kung paano tayo pinapaalis, pinagtatabuyan, winawater cannon, ninaharas, binabangga, binubutas sa mga barko ng China. At pagkatapos nilang gawin ang mga bagay na yon, tinuturo nila tayo bilang may kasalanan mga tol. O ganun din ang ginagawa nila sa Japan. No? Tuloy natin. At sa kasalukuyang mga alitan ng China sa West Philippine Sea laban sa Pilipinas, sa Vietnam at iba pang mga bansa, isang tanong ang bumabalik sa isipan ng mga tao. Inihahanda na nga ba ng China ang kanilang narrative para sa isang malawakang digmaan? Nako po, yan ang tanong mga tol. Inihahanda na ba ng China ang kanilang naratibo? Mga tol, hindi lang kasi Pilipinas. 'Di ba? Hindi lang Pilipinas mga tol, Japan, Taiwan, 'di ba? Ang dami pa mga kapatid, ang dami pa nilang inaagawan ng teritoryo, no? Pinalakas talaga nila ng husto yung kanilang sandatahan. Baka nga maungusan pa nilang Amerika. Yun nga lang, pagdating sa gera mga tol, Amerika talaga pag sinabi nilang gera, gera talaga. 'Di ba? Hindi na banta-banta kasi talaga nakikita naman natin kung anong ginagampanan nila ngayon sa mga nangyayaring digmaan dito sa gitnang silangan mga tol. Sa Europe, sa Ukraine, 'di ba? Tapos dito sa Asia, 'di ba? Nakikita natin mga tol ang presensya ng Amerika diyan, pero dito mga kapatid sa ating rehiyon. No, although part tayo lahat ng Asia, na pinakamalaking kontinente 'yan sa buong mundo. No, at sa haba-haba ng panahon may pinakamaraming nangyayaring labanan mga tol. Hindi na natin siguro kailangan ng isa pang labanan, 'di ba? Pero hindi rin natin mapipigilan 'yan mga kapatid. Depende 'yan kasi sa mga leader na 'to. 'Di ba? Kung talagang magiging sakim sila at ganid sa mga teritoryo at wala silang pakialam sa mga masasagasaan nilang bansa, talaga magdudulot yan ng kaguluhan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.